mga beshi! So for today's mini vlog, gagawin natin ang 100 pesos budget ulam. Sa mga oras na to ay nagre-ready na kami ng aking mga anak. Hindi naman halatang excited tong batang to. Nag-uunahan pa nga silang dalawa sa pagbaba ng hagdan. Una mahulog pangin. Hindi na nga ako nagpahuli at pinigyan ko na rin ang sarili ko na eksena sa videong to. Paglabas nga namin ay iniwan na ako ng kasama ko. Pero pagdating naman sa kanto ay hinintay naman ako ng dalawang to. Pero kumakawala talaga at gusto mauna. Akala yata ng dalawang to sa kanila itong daan. Tumatalon-talon pa. Be, may sidecar ta be. Fast forward tayo mga besh. Eto na nga at nakarating na tayo sa ating bibilhan. Munggo nga palang naisipan kong bilhin ngayong araw. 30 pesos nga pala ang price ng munggo at 10 pesos ng dahon ng ampalaya. Bumili na nga rin pala ako dito ng Magic Sarap. 5 pesos naman ang price niya. Siyempre, di mawawala ang chicharon. 40 pesos naman ang price. Bale, 85 pesos nga palang binayad ko kay ate. May sukli pa tayong 15 pesos. So, bumili na rin ako ng sibuyas tsaka ng bawang. 15 pesos na nga pala yung dalawang yan. Ayun nga, matapos namin mamalengke, uuwi na nga kami dito. Ginagaya pa nga nila ang lakad dito ni Barbie. Tuwang-tuwa nga sila sa mga content ni Barbie kapag napapanood nga nilang dalawa. O, kita nyo naman kung paano maglakad yung bunso ko. Susundan pa ng panganay ko. Nakakatuwa nga at magkasundo ang dalawa ngayong araw. Dahil madalas talaga nag-aaway sila. Dito binigyan ko na naman yung sarili ko ng spotlight. Nang makarating nga kami sa bahay, nagtimpla nga ako rito ng Milo at saka ng kape. Pagpasensya nyo na nga pala ang mukha ko dyan. Ayan ang puya, ilang oras lang ang tinulog. Pagod na, mahan nyo pa nang over kagabi. At eto na nga ang ating nabili sa ating 100 pesos budget ulam. Kumuha na nga pala ako dito ng 4 na piraso ng kamatis. Namimili nga pala ako dyan ng mga mapupula. Nung makapili na nga ako, hinugasan ko na nga ang mga ito. Hinugasan ko lang ito na mabuti para mawala yung mga madudulas. Pagkatapos ko nga hugasan itong kamatis, sinunod ko naman itong munggo. Dahil ilalaga ko muna ito para madali na lang lutuin mamaya. Pagkatapos ko nga hugasan, naglagay lang ako dito ng saktong tubig. Kalahati nga lang palang kinuha ko sa binili ko kanina. Dahil kami lang naman ang kakain nito at hindi ang mga bata. Pagkakulungan ng tubig na mainit, sinalang ko na rin ang munggo. Habang hinahantay ko nga pala na kumulo ang munggo, magme-merienda nga muna kami at magpapahinga muna ako saglit. Nang matapos na nga kami magmerienda, sinimulan ko na mag-prepare. Hiniwa ko na nga dyan ang sibuyas, sinunod ko na din ang bawang. Hiniwa ko na nga rin pala dito ang mga kamatis. Sa mga oras na to ay kumukulo na ang ating munggo. Kaya naman ay hinango ko na at isinalang ko na nga ang kaserola. Nung mainit na nga ay naglagay na nga ako dyan ng mantika. Sinunod ko na nga din ang bawang. Ginisa ko nga lang siya ng ilang saglit hanggang sa maging golden brown na nga ang kulay. At pagkatapos nga inilagay ko na nga ang sibuyas. Ginisa ko nga lang dyan ng ilang saglit para lumabas ang aroma. Ha? Tama ba? Nilagay ko na nga pala dyan ang kamatis. Same procedure nga lang ng sibuyas at saka ng bawang. Continuous nga lang dyan ang paghahalo ko. Sa part nga nito ay dinudurog ko ang kamatis para nga kumata siya mamaya. At nung okay na nga, nilagay ko na nga itong munggo. Hinalo-halo ko nga lang ito. By the way mga beshi, baka magtaka kayo kung bakit ganyan ang pagluluto ko ng munggo. Ha? Isa lang ang masasabi ko. Walang basagan ng trip. Char lang. Okay na yan. Ganon din naman. Maluluto din yan. Tsaka kami-kami lang naman kakain yan. Mabalik na nga tayo. Nilagay ko na nga pala dyan ang pinagkuluan ng munggo kanina. Nagdagdag nga lang ako dyan ng 3 pang tubig gamit ang mangkok. Tsaka ay tinakpan ko na nga ito. At maghihintay na nga ako na ito ay kumulo. Maya-maya nga ay kumukulo na nga itong munggo. Kaya naman ay binuksan ko ito. At pagbukas ko nga mga beshi, yung usok napunta sa cellphone ko. So ayun na nga mga beshi. Mabalik tayo dito. Naglagay nga lang pala ako dyan ng Magic Sarap asin at nilagyan ko na nga rin ito ng pork cube. Sinalo-halo ko nga lang pala ito mga beshi. Pagkatapos nga tinakpan ko nga ito at hinayaan ko na ulit kumulo. Dito nga hinuhugasan ko na nga ang dahon ng ampalaya. Napansin ko nga dito, putol-putol na ang mga dahon. Pinagpuputol ba naman ang mga nakshi? Pagkakulungan nito ay tinitignan ko pa nga dyan kung okay na ba ang munggo. At nung napansin ko na nga okay na, hinalo-halo ko nga lang ito at saka ko tinikman. Nakulangan ako sa lasa, kaya naman dinagdagan ko ulit ito ng asin. Hinalo-halo ko nga para magpantay ang lasa at saka naman tinikman ko nga ulit. At nung okay na nga ang lasa, ay ilalagay ko na nga itong chicharon. Kalahati nga lang pala dyan ang ilagay ko. At yung kalahati, syempre mamaya pampulutan namin. Pagkalagay ko nga dyan ng chicharon ay hinalo-halo ko nga lang. Pagkatapos nga inilagay ko na nga itong dahon ng ampalaya. Hinalo-halo ko nga lang ulit. Pagkatapos nga itinakpat ko nga ito at pakukuluin ko nga lang ito ng 3 minuto. Pagkatapos nga ng 3 minuto ay ito na nga siya. Meron na nga tayong masustansya at masarap na ulam. Hindi mo aakalain na 100 lang yan. Sa panahon ngayon mga beshi, kailangan natin maging wais sa sobrang mahal na ng mga bilihin ngayon. So hanggang dito na nga lang. See you in my next vlog.